Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair tayo ng panel kabayan. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell for more car body repair tutorial and tips kabayan. Yan kabayan, tanggalin muna natin yung bumper. Yan. Yung panel na yan kabayan, pumasok sa may sundutan banda. Talagang sa may sundutan siya pumasok. Yan, kailangan yan. Niliha ko na siya kabayan ng 40. Yan, para pudpurin natin yung pintura. Diyan banda kabayan, medyo matibay din yan sa pagpaluin mo. Medyo mahirapan ka kasi hindi mo maipasok yung kamay mo doon. Kasi pag ipasok mo yung kamay mo doon, maraming babaklasin. Yan, tapos tanggalin din natin yung T-light para siguradong safety. Importante yung T-light kabayan kasi pag mas basag, delikado na. Yan. Pwede naman parang kunin siya, parang Honda SRB. Na pwede mo tanggalin yung bumper, yung ditong side lang, pero yung baba hindi nakasama, yung parang pakpak lang niya, yung ganong style. Yan kabayan, niliha ko na kabayan para ma-spotta natin, tapos sabay hila para mailabas din natin yan, tapos para malagyan natin masilya. Ganun lang si kabayan ang proseso ng car body repair sa Quebec, Canada. Para mas mabilis yung trabaho, i-repair muna natin yan bago tayo magtanggal sa, kasi blending yung pintuan sa rear. Yan, okay na siya kabayan, malinis na yan siya. Yan ang papatakin natin palabas. Pati yung bumper, i-repair din natin yung bumper. Yan ang machine natin na pangbatak kabayan. Yan. So kailangan nakalagay natin sa 69 yung kanya para hindi mabubutas, kasi pag 70 na pataas mabubutas, pag dikit mo mabubutas siya. Yan. Yan, medyo pumasok yan sa kabayan. Kailangan maayos yan sa kabayan kasi yung dugtungan ng bumper dyan, kailangan maayos mo. Pag hindi mo maayos yan, pag ilagay ng bumper, pangit yung resulta. So kailangan ingatan natin yan. Maganda yung pagkatrabaho. Tapos isiting din natin yung bumper pagkatapos magmasilya para ibalik natin, makita natin kung okay ba o hindi. Saka pinturahan, primer tapos pinturahan na para sigurado. Kailangan isiting natin bago natin pinturahan. Kasi obligasyon ng latiro yan, yung ganong kabayan. Kasi yung pintor, pagpipintura lang yan eh. So, kailangan ayusin mo mga trabaho mo para pagkatapos ng pintura, automatic okay na yun. Hindi ka na mahirapan mag-adjust pa. Tapos sabay palo-palo kabayan kasi medyo lumubog siya, tapos sa may taas, lumubo naman. Tapos sa may bandang T-light, parang pumasok yan sa kabayan, pumasok. Kailangan natin ilabas din dyan. Yung pang spot naman natin, kailangan nakalagay yung ground, tapos dikit yung ground, tapos sabay dikit mo, tapos sabay hila na. Maliit lang sa tingnan kabayan, pero mahirapan ka dyan kasi yung sa dugtungan ng bumper saka yung pinder, kailangan maayos natin yan paglagay para siguradong original pa rin kasi 2023 model yan. Kia Sportage yan kabayan. Tapos para hindi mahirapan, kailangan tanggalin ko yung retainer na yan sa kabayan para masilya ako sa loob. Kasi yung sa may baba kasi pumasok din yun, kailangan natin lagyan ng masilya. Yan, sinubukan ko ngayon sa kabayan. Sinubukan ko kung pwede mailabas. Pero mahirap pa rin mga kabayan. Matibay kasi kabayan eh. Sa unang patong na mamasilihan ko na yan sa kabayan kasi okay na. Pagkatapos ang lihain ko muna ng 80 kabayan. 80. Yan, pabuo. Pagkatapos ng 80, saka na ako magmasilya. Yan, ready na siya pag masilya. Saka na tayo mag-sitting ulit sa bumper para makita natin yung alignment. Pagkatapos ng masilya. Tapos pati sa baba, kasi medyo nabiak yan sa kabayan, natanggal yung pintura dyan. So, kailangan natin masilyahan din kasi medyo pumasok din siya. Yan, masilya na tayo sa kabayan. So, hindi na tayo gamit ng fiber. So, masilya na, ordinary lang gamitin natin yan. Yan. Ganun lang din naman, patong ng masilya. Hindi yung patong kabayan yung katulad yan, ubusin natin yung masilya niya yan. Tapos patuyuin natin, tapos silihain. Hindi yung pag matuyo na, tapos masilya, ulitin mo ng masilya, hindi pwede. Magalit yung mother dito kabayan. So kailangan, pag matuyo,
mga masilya, pag matuyo, liha ka ng 120, tapos yung machine din naman, tapos patungan ulit. Tapos patutuyuin naman ulit yun, tapos lihain naman. Pero pag sa tingin mo okay na, mas maganda. Yan. Yan, pangalawang patong ata yung kabayan, pero tungan ko ng pangalawang patong pangatlong patong pa ako yung kabayan kasi nahirapan ako dyan sa may dugtungan ng bumper sa yung sa fender nga, panel. Kasi medyo malayo yung clearance niya sa baba, sa bumper sa kayong sa panel. So kailangan nating ayusin kasi repair yung bumper, repair yung panel. So kailangan maayos talaga siya. Yung linya niya, magandang yung pagkalinya. Ngayon, nirepair ko muna yung bumper kabayan habang napapatuyo ako sa Basilia, nirepair ko yung bumper. So gumamit ako ng 80 kasi medyo malalim ang tama dyan. Yung gas-gas yung malalim. So gumamit ako ng 80, 120, 180, 320, saka 400. 400 yung last, saka na primer. Kasi yung plastic kasi kabayan, medyo makakuha niyan hindi siya shine. Hindi siya makinis pag 320. So gamitan mo ng 400 para medyo makikinis. Tapos pag lagay ng primer dyan, mas maganda. Hindi walang kulbot-kulbot yung parang ang tawag yun. Basta pangit pag 320. Pag plastic. Hinto ako ng 400. Mas maganda yung 400. Tapos sabay primer. Yan kabayan. Yan. So liha na siya kabayan. Manual liha na siya. Kasi may kantuhan din yan. Ganun lang siya kabayan ang proseso ng car body repair. Yan. Tapos may oras pala tayo sa trabaho kabayan ha. Yung oras na yun, 11 hours ata yung trabaho ko dyan. 11 hours. Yung 7 hours sa repair sa panel. Tapos 3 hours sa bumper. 3 hours. Pero hindi naman naabot sa ganung oras. Yung dito kabayan siya, medyo malalim talaga kabayan. Kaya pinatungan ko ulit. Okay na yung sa kabayan pagliha, okay na yan. Isitin natin yung bumper, lagyan natin yung retainer dito, lagyan natin yung bumper para makita natin yung alignment para primer na. Tapos ko yun lahat. Basilya na, kuha na yun, primer na yun siya. Kasi medyo natagalan nga ako dyan, yan, pag sitting ko dyan kabayan, kaya kailan, titingnan natin yan, dugtungan ng, yan. Pag okay na yan, ilagay din natin yung T-light para makita natin, yan. Ganun kasimple para siguradong walang bulilyaso pagkatapos. Yan. Tapos na primer na, ready to, natipan na din yan sa kabayan. Tapos na agad kabayan, ganun lang kasimple kabayan, tapos na. Saglit lang siya, diba? Ganun lang kasimple. Tapos maglagay na tayo ng, yan, iba-ibang klase ng paglagay ng kuwan kabayan, sa pagtanggal dyan, kasi mayroong hugutin mo, mayroon din na iba-ibang sasakyan, iba-ibang style ng nickel na yan. Sa glass window shield yan sa kabayan. Yung iba mahirap tanggalin, yung mga Subaru mahirap tanggalin kabayan, masisira yung clip. So kailangan alam mo paano tanggalin, kasi pag hindi mo maayos yung pagtanggal, pagkabit mo maluluwag na siya. So pag angat mo ng glass, masasama yon. So kailangan maganda yung pagkatira. Tingnan mo kabayan, walang sablay yung tira natin. So maganda yung gap, yung clearance niya, okay. Yan, pang huling tira natin, molding na yun sa kabayan, bagong molding yan. Okay, perfect kabayan.